And what's up mga kaibigan? My name is Bert Portea and welcome naman po tayo dito sa ating segment na ating pinamagatang Kwentuhan with Bert Portea. Okay, kung saan ay nag-uusap tayo, tinatalakay natin ang mga tungkol sa mga agimat, sa mga mutya, mga anting-anting, mga bertud, at mga hiwagang nagaganap sa mundo nating ginagalawan. Okay? In this video topic ngayon, sa ating episode ngayon, ay pag-uusapan naman natin ang kahulugan ng mga iba-ibang mga simbolong nakikita natin sa mga panaginip natin. Okay? So, iba-iba po ang mga interpretasyon, ang meaning ng mga panaginip na to. Okay? At ngayon ay pag-uusapan natin ay tungkol sa barko. Kayo ba ay nanaginip ng tungkol sa barko? Ikaw ba ay nanaginip na nakasakay sa barko? Okay, so bago natin talakayin yan, ay alam mo na ang gagawin. Please subscribe na dito sa aking YouTube channel at huwag mo na rin kalimutang i-ring ang notification bell para ikaw ay updated sa mga susunod nating mga kwentuhan. Okay, so talakayin po natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng barko sa panaginip. Okay, so by the way, unang-una sa lahat ay hindi po tayo eksperto sa mga usapin ng mga dreamtology. Dreamtology, mga pag-aaral tungkol sa mga panaginip na yan. Pero tayo ngayon ay mag-research at share ko sa inyo ang mga nakalap nating mga impormasyon dito lamang sa Google, okay? Sa social media din, okay? At ayon dito sa mga impormasyon na nakalap natin sa philippine1.com, yan, sa philippine1.com, na ayon kay Maestro Honorio Ong, ito ang mga impormasyon na may kinalaman ang panaginip sa barko. Okay, so ngayon ay tatalakayin po natin iyan. So ang sabi niya, kapag kayo ba ay nanaginip ng barko, ito ay ang kahulugan ng barko sa panaginip ay nagpapahiwatig ng paglalakbay. Adventure, biyahe, mga kakwentuhan. So mga nagka-travel dyan, sa good thing. Paglalakbay. Nangyari sapagkat alalahanin na sandali nung unang panahon hindi pa na-invento ang eroplano. You know, dahil nung mga panahon na to, ang tanging transportation lang para ikaw ay makapunta sa mga pulo-pulo, sa mga iba-ibang bansa is by ship. Mga panahon ni Magellan, mga ganon, 'di ba? Panahon ng mga kalakaran ng mga produkto ng mga barker, mga ganoon, 'di ba? Well, ang barko ang pinapangunahing transportasyon, wala pang mga eroplano noon. Okay? Sabi naman dito ay kapag nanaginip ka ng barko, ito ay malinaw nagpapahiwatig ng isang malayuang paglalakbay. Ano, expedition. Malayuang paglalakbay, medyo exciting 'to mga kakwentuhan, no? Kung payapa ang alon sa iyong panaginip habang nakasakay ka sa barko, ito ay nagpapahiwatig ng isang mabunga at mabiyayang paglalakbay. So, smooth lang. So, walang problemang kakaharapin. Dahil napaka-hassle naman kung during the travel, diba? Ang daming mga aberya na naflatan, naubusan ng gasolina, daming problema, eklabo-eklabuot, diba? Nang hirap naman ng ganun. Pero kung sa panaginip mo ng alon ay payapa lang, nako, ano lang to, smooth sailing lang, kumbaga, sabi dito ay papahiwatig ng mabunga at mabiyayang paglalakbay. Kumbaga, mabunga, may mga makukuha kang mga magagandang mga, siguro makakuha ka ng magandang experience, makakuha ka ng magandang produkto sa mga lugar-lugar na yan, diba? Samantala, kung sadyang maalon ang karagatan o kaya naman ay may malaking unos o bagyo habang nakasakay ka sa barko,
ito ay tanda ng isang masalimuot, mahirap at maraming problemang para sa pangingibang bansa naman. Yan na, sa mga gustong mag-OFW, kapag nanaginip kayo ng nakasakay kayo sa barko, tapos maalon, tapos hindi maganda ang panahon. Naku, nagbabadya yan na maraming problemang kakaharapin pag ikaw ay ng ibang bansa. Optional lang naman kung ikaw ay desidido talagang mga ibang bansa, pero nasa iyo naman 'yon, 'di ba? Ituring mo 'tong isang warning sign. Okay? Kung titignan mo lamang ang barko sa iyong panaginip habang ikaw ay nasa dalampasigan, okay, kung ikaw ay nasa shore, at tinitignan mo lamang yung barko, ito ay tanda ng pangarap kung mag-a-abroad o kasalukuyan, pero malayo-layo pang matupad. Sumisimbolo din, mga kaibigan, no? Sumisimbolo din ang barko sa mga panaginip ay sa mga pangarap natin mga Pilipino, no? At kapag ka ay nag-abroad kasalukuyan, nanaginip ka ng barko sa malayo, tinitignan mo lang, ay matagal-tagal pa, malayo pa itong matutupad. Pero matutupad pa rin to, malayo-layo lamang. Okay? Para sa mga negosyante at sa mga mangangalakal, sa mga negosyante, may mga negosyo to. Ang barko sa panaginip ay nagmumungkahi, higit kang kikita ng malaking halaga kung luluwas o mag-e-export. Dadalhin mo ito sa iba-ibang malalayong lugar ang iyong produkto. Naku, magiging successful pala pag idadali mo to sa mga ibang bansa, sa mga ibang lugar, at hindi lang lamang ito sa location na meron ikaw. Maaaring ding ang barko sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig na kung sa malayong lugar ka mangangalakal, mas madali kang uunlad at yayaman. Ayan, sa mga negosyante, sa mga businessman, kapag ang iyong produkto ay dinala mo sa ibang bansa, ay madali kang uunlad at madali kang yayaman. Napakaganda po nung isipin, diba, mga kaibigan? Napakagandang panaginip pala yun sa mga negosyante at nanaginip ng barko. Next naman natin ay sa namamasukan at pangkaraniwang manggagawa. So kanina is a businessman, so dito naman ay mga namamasukan at pangkaraniwang manggagawa. Ang barko sa panaginip ay nagpapahiwatig na sa susunod na mga araw o buwan, posibleng makaranas ka ng bagong pakikipagrelasyon sa isang kasamahan sa trabaho na mas mataas sa iyo ang posisyon. Wow, napaka-good thing din ito, no? Lalo na sa mga employee. Sabihin, magkakaroon ka ng relasyon, okay, no? Sa mga katrabaho mo na mayroon pang mas mataas na posisyon kumpara sa iyo. Kapag mukhang may namumuo dito magandang pagsasamahan. Siyempre, hindi lang love din yan, kundi pag-uusapan din yan, yung mga income, mga money talking. Sa mas positibong kahulugan, tulad ng sinabi ko, ang barko ay maaaring isang oportunidad ng pagtatrabaho sa ibayong dagat. Pwede kayong magtrabaho nito, nakatrabaho mo na mataas ang posisyon sa ibang bansa. Pwede kayong makapag-isip ng ganong desisyon. Okay? Sa mga kababaihan na may asawa na, okay, sa mga kababaihan na may asawa, ang barko ay nagpapahiwatig din ng sa susunod na buwan o taon ang iyong pagbubuntis. Isang malusog at adventurer na lalaking sanggol ang mabubuo sa iyong sinapupunan. Diba? Sa mga sa mga babae may asawa na, kapag nanaginip ka ng barko, pwedeng next month
pwedeng susunod na taon, ikaw ay magkakaroon ng malusog na lalaking adventurer. Ibig sabihin nito ay gala at laging lumalabas ng bahay. Lalo na pag makulit na tong batang to. Yan ang ibig sabihin yan. Adventurer din, para pag lumaki to ay marami siyang gustong subuking mga experience sa buhay-buhay. Sabihin, napaka-excited nito na mabuo siya at mabuhay siya dito sa mundo natin. Sa mga estudyante at mga teenager, ang barko sa panaginip ay nagpapahiwatig na gusto-gusto mong mapansin ang iyong guro, o dili kaya naman ay gustong-gusto mong mapansin ang iyong kaklase o crush mo. Pero sa kasalukuyan, hindi ka pa nila pinapansin dahil may iba pa silang pinagkakabalahan. Yan, sa mga estudyante nakapanaginip ng barko ay mga papansin yung mga yan. Siyempre, kapag bilang papansin, para mapansin ka sa academics, ay hindi sapat yung babatiin mo lang sila physically, kundi dapat ay magpakita ka ng magandang grado. 'Di ba? Kung ganun ay babatiin ka ng teacher mo na, wow, ang galing mo naman, 'di ba? Ang galing-galing mo naman sa aking sa lesson. Okay, binibigyan nila 'yon ng mga ng parangal, 'di ba? At sa mga estudyante naman may mga crush, yan, mga crush, mga napapansin din yung mga yan. So, nagpapagaling din sila sa mga academics. Yan. So, for example, lalapit na si crush, tapos magsasuggest siya ng kung nagawa niya bang assignment niya, magpapakopya siya dahil papakita niya alam na alam niya yung lesson. Diba? Mga ganun. Dahil dito, ang iyong panaginip na barko ay nagmumungkahing dagdag mo pa ng effort. Effort upang sa susunod na araw at linggo ay mapansin ka na ng guro mo at ng crush mo. Yan. Effort, mga kaibigan. Nabanggit na po dito, isang word lang. Effort. Okay? So, kahit pa na simple ang iyong nagawa, pero kita naman doon yung effort, yung pagod na pinakita mo. Naman din naman yon, kapansin-pansin naman sa mga teacher mo, sa mga crush mo. Yan, bibigyan pa rin nila yun ng parangal. Sa mga mahilig sa pakipagsapalaran, ang barko sa panaginip ay katumbas na sa numerong mga lucky number. Pag ikaw ay sasakay ng barko, at ito yung mga number ng mga lucky number, okay, 5, 8, 19, 25, 33 at 44. So yan po, mga kaibigan, ang ating video topic ngayon na may kinalaman po sa barko. So ngayon, kung ikaw ay mayroong question at may topic na gusto nating talakayin, ay please comment ka lang dito sa baba sa comment box section at atin niyang babasahin para gawa ng video episode. So, by the way, ulit, ako pala si Bert Portea at maraming salamat sa inyong panonood. As always, kitang-kita ulit po tayo sa mga susunod pong mga videos. So, bye-bye and thank you very much. And thank you.